Ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawan ng paraan dahil wala tayong control diyan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers, not even the producers have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Ang ating mga nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Para sa lahat ng na sumasakay sa mga transport system natin, ay nagsimula tayo, nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3 para sa lahat ng commuter. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Para naman sa ating mga tsuper, namamahagi tayo ng cash assistance sa 120,000 na tricycle driver at TNVS drivers. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Para naman sa pagkain, dahil siyempre inaalala din natin na huwag sumabay ang presyuhan ng pagkain, ay pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers na binuksan natin na nakabukas sa buong bansa. At kasama dyan, bukas ang mga kadiwa para sa makabili naman yung mga nangangailangan ng murang bilihin ng pagkain. At patuloy din ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at para sa mga mangingisda. Para hindi ipasa yung pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit na krudo, hindi mapasa lahat sa mga consumer. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin sa ngayon. At hanggat kaya, nangako naman sila, hanggat kaya nila na i-maintain ang presyo. Kasi ang pinagbibili ngayon nila ay yung nasa inventaryo na nila. Na nabili nila ng mura pa bago pa nangyari lahat ito. Kaya habang nandyan ang kanilang inventaryo, nangako sila na hindi nila itataas ang presyo ng mga primary commodities. Magsisimula na rin magbigay ang ating mga LGU ng libreng bigas. Ito ay nagsimula, yung LGSF program ito, nagsimula ito bago pa nagkagera. Pero iro-roll out ito within the next week or two. Ginamit natin dyan ang LGSF, the Local Government Support Fund. Diniretso natin sa ating mga local government para sila na ang magbibigay ng tulong. Ang ating ang programang ito ay nagbibigay tayo sa bawat LGU ng pondo, at ang hinihingi lang namin sa kanila na minimum 50% ng LGSF fund na natatanggap nila ay gawing pambili ng bigas para maipamigay sa kanilang mga constituent. Maaari nilang gawin 100% na bigas, nasa sa kanila yon. Ngunit kailangan at the minimum 50% doon sa natanggap nilang pondo ay gagamitin sa pagbili at pagbigay ng bigas. Sa supply naman ng fertilizer, dahil as you know, sa urea is a petroleum product. So that is a refined product na nanggagaling sa petrolyo din. Tuloy-tuloy, yung mga nagsusupply sa atin ay nakikipag-usap din tayo. At tinitiyak natin na meron tayong fertilizer supply at gumagawa nga tayo ng mga pamamaraan at mga kontrata para tiyakin na meron tayong sapat na fertilizer supply.
Ang report sa akin ng Department of Agriculture, as of today, we have sufficient fertilizer supply for the next planting. So at least until the next planting, we have the sufficient amount of urea and potash. So that those are the main fertilizers that we are using. Para naman sa agricultural products, dahil nga inaalala natin ang presyo ng ng pagkain, para naman sa agricultural products, piso na lang ang RoRo terminal fee para sa mga truck at sasakyang nagdadala ng mga agricultural product. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na at siguro by the end of today, I will be able to sign that into law already. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine because ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Alam naman ninyo lahat, paggising nyo sa umaga, iba na naman ang presyo. May pronouncement na nanggaling sa US, bababa ang presyo. Tapos mamaya ng konti, tataas na naman. So mahirap talaga magplano. And that's why we are going, and that's why we have been trying to find the optimum levels in terms of support, in terms of the suspension of some of the charges that the government exacts from especially from food products. And these are so lahat ito ay ginawa na natin since as I said, Day one na lang pala nung nabalitaan namin yung nagbomba. Ang una naming inalala ang ating mga OFW. Miniting ko na ang OWA, miniting ko na ang Department of Migrant Workers, kinausap ng DFA ang ating mga embassy at yan ang una nating ginawa. Sumunod doon ang pagtiyak ng supply ng ating petroleum products at sumunod na doon ang ating pagbantay sa presyo ng pagkain upang hindi naman sumunod doon sa world price ng petrolyo. Ngayon, nasa balitang-balita na kahapon, nakadeklara kami ng energy emergency. And dahil nakikita nga natin ang mga kaguluhan na nangyari dito sa giyera sa Middle East at ang ruta ng supply ng langis sa buong mundo ay naapektuhan. Ang Straits of Hormuz, madalas nyo nang marinig ang Straits of Hormuz, at yun, kung tignan niyo sa mapa, doon dumadaan ang mga langis ng more or less 20% ng lahat ng world supply ng oil products dahil oil-producing countries sa mga Gulf countries. So doon dumadaan lahat. Karamihan ng dumadaan na langis sa Straits of Hormuz papunta rito sa Asia. Kaya't ang Asia, sa pagsara ng Straits of Hormuz, ang Asia ang pinakamabigat ang tama. At tayo, bilang wala tayong langis at karamihan, halos lahat ng langis ay ating ini-import. At karamihan dyan ay doon galing, kailangan natin maghanda kung ito ay lalala pa at tatagal pa. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Dahil ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya. At yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared
not a general state of emergency, but a state of energy emergency. I'd like to stress that point, that it is the energy sector that we need to declare as an emergency sector because of the war in the Middle East. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Because lahat ng kaya nating, all the options that have been available to us, we are now exercising. In terms of the subsidies, fuel subsidies, cuts in fees in our ports, cuts in charges, and again, the continued workings of our government to talk to other governments and to talk to even the private sector. The private sector partners have a lot to play, have a big role to play in all of this. We have done all of those things, all those options that have been available to us. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso. I'm sorry, I'm looking at the wrong page. Itinatag ng EO 110, which is the executive order that I signed yesterday, ang uplift. Ito ang aming unified command na aking personal na pinanunuan. I am the chairman of this working group. Kasama natin ang ES, ang Executive Secretary, mga kalihim ng Department of Energy, Department of Transport, ang DSWD, ang Department of Agriculture, ang Department of Finance, ang DepDev, at of course ang DBM. At sabay-sabay ang galaw ng buong pamahalaan para mabilis, para malinaw, at walang ahensyang mag-iisang laban lamang. Lahat ay nagtutulungan. Everything is, before I'm sure you will ask questions, or you will have, some people will say, what are we thinking about this? Are we thinking about that? Are we going to do this? Are we going to do that? The best way I have to answer that question, nothing is off the table. We are looking at everything that we can do. And so whatever suggestion that has been brought to us, whatever idea that we have come up with, we are examining it very, very closely in great detail to see if it is going to be advantageous to our people. At dahil kuminsan ay pag tinatanong natin, dahil ang tanong hindi kung ito ay maaring gawin, kung ito ay posible, kundi kung ito ba ang pinakamabilis at pinaka-epektibong makakatulong sa taong bayan. So every suggestion, every idea that has been brought to us, that we have come up with, we look at it in detail and we say, ito ba ay mararamdaman kaagad ng taong bayan? And that is an important criterion. Dahil sa mga kapangyarihan na ibinigay ng Executive Order 110, mas marami na tayong magagawa at mas mabilis na ang magiging aksyon ng pamahalaan. Mapapabilis ng Department of Energy ang pagbili ng langis mula sa ibang bansa. Paiigtingin natin ang aksyon laban sa hoarding at sa mga nagsasamantala, hindi lang sa langis kundi sa lahat ng pangunahing produkto.
I think we made that warning very early on na wag mag-hoarding at wag mag-price gouging. Wag silang nagsasamantala dito sa sitwasyon. And we will enforce that rule very, very strongly. And again, to those who are thinking about it, hindi nyo na kailangan gawin because we have a sufficient supply of oil, we have sufficient supply of food. So, sa pagkain, sa pamasahe, lahat po ito ay maaari nating matignan. Today, halimbawa, maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO in its declaration of a energy emergency provides the executive. Beginning today, over 1.4 million drivers and units will start receiving fuel and financial assistance on top of the 120,000 who have already been served by the DSWD. Abangan din ninyo ang tupad para sa mga tsuper at pinaigting natin na service contracting para sa ating transport sector. Again, these are supports that we are hoping to bring, that we are going to bring to those who are most affected by this situation. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, sa araw-araw na gastos ng pamilya, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Para sa ating mga kababayan, ito po ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much to our President, Ferdinand R. Marcos Jr. That concludes our President's address. Thank you very much, sir. Will the government temporarily take over, or at least the DOT